Hi there mga beloved kong soulmates! Welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po tayo para pagsamahan ng isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyong lagi inaabangan, sinusubaybayan pinakamahal na Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat nating soulmates sa buong Pilipinas na lagi nakaabang. Lalong-lalo na sa ating mga masisipag na overseas Filipino workers, OFW sa mapanig po kayo ng mundo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala, suporta, nakakataba sa puso ng mga komento sa ating videos. Kapag bago ka po sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan i-like, mag-comment po kayo kapag nakaresonate at of course, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe. Sige po. Ating pong reading ngayon ay isang timeless reading. Ang ibig pong sabihin ng timeless reading ay kahit kailan nyo po ito mapanood, kahit kailan po ito lumabas sa inyong wall nyo, kahit anong araw, anong buwan, anong year. Ibig sabihin po ay para po sa inyong reading na to. Timeless reading para sa ating mga pinakamahal na sign ng Sagittarius. Sige, Sagittarius, para sa inyo to. Sige, wag na natin pang patagalin pa. Timeless reading para sa mga Sagittarius. Okay, isa pa. Isang shuffle pa para mas maganda. Okay, sige. Okay, sige. Spirit Universe, Spirit Guides, bigyan niyo po kami ng 10 baraha para sa aming timeless reading. Para sa aming mga pinakamamahal na nasa sign ng Sagittarius. Okay. Kumukuha po ang inyong lingkod ng 10 baraha na siyang interpret natin base sa energy na binibigyan sa atin ng universe. Okay? Kasi hindi po tayo yung parang mag-shuffle at nakaka-distract po yun. Kukunin na natin yung 10 tapos ilalatag natin para tuloy-tuloy tayo sa ating reading or sa mensahe. Sige po. Spirit Universe, Spirit Guides. 9 cards please. Ayun, minahulog na pong 2. Kunin natin tong 3, 4, 5, 6. 4 pa po. Spirit Universe, Spirit Guides. 4 cards please for Sagittarius. 2, 4, 6, 7. 3 na lang. Spirit Universe, Spirit Guides. Last 3 cards for timeless reading ng Sagittarius. 1, 2, 3. Sige. Ayan po, kompleto na. Sagittarius ang iyong 10 baraha. Okay. Latag natin. Alam pong excited na kayo sa inyong magiging kapalaran. Maraming salamat po ha. Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo sapagkat kung wala po kayo ay wala po ang success ng Renzo Tarot Channel simula sa pool. Sinamahan niyo po ako hanggang ngayon. Kaya maraming salamat po. Okay, simulan na natin ang yung timeless reading Sagittarius para sa ating unang pambungad na baraha. King of Pentacles. Wow! The energy that I can feel here is money making. Okay. Siguro na busy daw kayo ngayon sa Sagittarius. Yung iba sa inyo nagsimula na, yung iba gagawin pa lang, or yung iba there's a lot of things running on your mind may kinalaman sa pagpapalago ng kaperahan. Planning to make business, planning to make an investment, partnership, basta it's all about income generating na magdadagdag sa iyong finances. This is the energy that I can feel here. Parang yung focus nyo ngayon sa Sagittarius ay puro muna sa pagpapalago na yung kaperahan. Wala muna kayong ibang ini-entertain na mga ideas or mga thoughts sa iyong isip. Di muna kayo nagpapapekto sa mga bagay-bagay sa paligid because your focus as of now is money making or income generating. Ayan tingnan mo. Pentacles, pera. You are thinking of ways or siguro yung iba sa inyo ay may naitabi, may savings o may expected na pera na parating pero you are here thinking of ways kung paano mas mapapalago yan. Ayun tinitingnan nyo mabuti yung mga pera na nakaipon o nakatambak. Ibig sabihin, you are nasa situation ka ngayon sa Sagittarius na parang you really want that money to multiply. Parang gusto nyo mas dumami, trumiple, and ngayon, mostly ang laman ng isip mo, utak mo ngayon, puso mo ay kung paano siya mapaparami, or that's why you are thinking of any kind of ventures na gusto mong pasukin para mag-produce o makadagdag sa iyong finances. Ito, pera, magkasunod ha. King of Pentacles and 7 of Pentacles. Sagittarius. Hindi big sabihin na nakafocus sa pera ay mukhang pera. It's a good thing Sagittarius kasi kailangan natin ng pera sa buhay. Lalong-lalo na kung gusto natin makapag-save, makapag-ipon kasi in the future hindi natin alam, di ba, ang araw-araw na pwedeng mangyari sa buhay natin. Hindi natin alam dami nang nangyayari sa mundo. That's why advantage pa rin kapag sa oras ng kagipitan ay may mahuhugot tayo. Judgment card. Okay. The energy that I can feel here, sige, para mas perfect, para mas partner
Oh, okay. Ito. Tingnan mo ha. The Hanged Man and Judgment card. The energy that I can feel here, nais iparating naman sa'yo. Tinatakpan ko yung ano baka man dito tayo ng YouTube sayang itong reading natin. Judgment and the Hanged Man. Lately, or meron iba sa inyo, na kahit ngayon ay medyo nararanasan pa ito. Pero ang kaganda dito parang hindi dead man na kayo kasi nga nakafocus na kayo ngayon sa goal nyo. Naranasan nyo ba Sagittarius na parang nakakarinig kayo ng mga gossips, mga parang chismis, mga negative comments about you? Kasi mostly itong mga negative comments na naririnig mo tungkol sa'yo ay may kinalaman daw sa parang stagnancy. Hanged Man kasi parang ang pinag-uusapan ay parang akala nila wala improvement ang buhay mo, parang masaya ka na daw sa ganyan, patambay-tambay, walang trabaho. They don't know na nandiyan sa puso mo talagang gustong-gusto mo umangat. That's why nakikita lang nila yung outer layer, yung parang panlabas na akala nila wala ka ng pangarap sa buhay, Sagittarius, wala ka ng planong maghanap ng trabaho or basta any kind. That's why you are being judged or being misinterpreted. Okay? Parang yun yung nakikita kong energy dito na parang may mga tao sa paligid mo, mostly na parang yung pinapalabas nila ng mga statement na ayan, si Sagittarius, ano ba yan? Wala na ba yung plano yan sa buhay? Stagnancy? Kontento na ba yan sa ganyan? Pero hindi nila alam deep inside, gustong-gusto naman ng umangat. And at the same time, kagandahan sa'yo, hindi mo masyadong parang hindi ka vocally or parang hindi mo masyadong pinapakita yung lahat ng mga galaw mo, sa mga steps mo, sa mga plano mo. Gugulatin mo na lang sila, Sagittarius. Ayan o. Emperor card, okay. Always have the guidance, always ask for the guidance of the universe, lalo na sa Panginoon. Sagittarius, alam ko mabadasalin ka din klaseng tao. That's why continue it because walang ibang mag-guide sa atin. Lalo na ngayon, November 2. This is also saying na guided din kayo ng inyong mga ancestors na pumanaw, no? Mga mahal sa buhay na talagang hindi kayo pinapabayaan. Talagang andyan sila sa iyo, gumagawa ng paraan para kahit paano mabigyan ka ng mga guidance, i-lead ka sa path na maganda, kahit paano malayo ka sa kapahamakan, basta anything na hindi makakaganda sa iyo, katulong ng universe yung mga mahal mo sa buhay. The Emperor card is all about hierarchy or parang major arcana tinatawag, parang kumbaga sila yung mga medyo matataas ang posisyon. That's why this Emperor card is reminding you, Sagittarius, to stay grounded on your faith. Ano pinapaniwalaan yung, and of course, kailangan laging uunahin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Wow! Pag-ani mong baraha sa yung timeless readings Chariot, talagang may pag-move. Magkatapat sila ng King of Pentacles. Di ba sabi ko, money making. You have that desire in your heart daw, Sagittarius. Ang gustong-gusto mo talagang mag-move, makaangat sa buhay. Talagang hindi dahil ambisyosa ka, but it's because you really want to be successful kasi gustong-gusto mo makatulong. Maraming buhay ang mababago kapag ikaw ang binigyan ng swerte. And actually, mga Sagittarius, swerte talaga yan. Kasi you are ruled by Jupiter. Okay, Jupiter is the planet of abundance, money, good luck, and the Chariot is just reminding you na talagang Sagittarius ay mag-move ang buhay mo. Okay? Kasi kayo ang klase ng tao na hindi naman talaga masyadong naghihirap. Okay? Meron kahit paano may naiitabi, may pumapasok na pera. Okay? Unlike sa ibang signs na medyo talagang kailangan nilang double effort sa kanilang hard work para makakamit ng pera. But the Chariot card is just a manifestation or talagang telling you, Sagittarius, na talagang nakakabit sa yung swerte. At with this movement, yung pag-move na yan, mas magdodoble or magtitriple pa ng finances mo or makakatulong pa sa ipaglago ng yung kaperahan. Temperance. Okay, have the attitude of patience, have the attitude of waiting for perfect timing. Okay, have the patience, magkaroon ka daw ng pag-uugali, magkaroon ka daw ng attitude ng pagtsatsaga or pagkilos ng dahan-dahan, taking things one step at a time. Kasi kung medyo madadaliin ang lahat daw, Sagittarius, ay baka medyo mapapunta tayo sa wrong directions. Just always ask for the guidance of the universe, ang Panginoon. Always wait for the signs. That is the perfect timing. That will be for you. That will fall into place. Although makakaranas ka ng mga konting mga
obstacles on your way sa daan mo, but all in all, you are assured of success with this Chariot card. Pangwalo mong baraha, lumaglabasan talaga. Ito mo, Emperor, ngayon High Priestess naman. Sagittarius, you are born, siguro meron kayong gifts na malakas ang inyong intuition. Meron iba sa inyo ng tarot reader din. Meron iba sa inyo na nanggagamot, or basta hindi nyo alam na meron pala kayong gifts sa spirituality. Madidiscover nyo yan later on sa stage ng inyong buhay. Mga lagpas 30s, mga ganon, medyo malakas ang kutob nyo, ang intuition nyo, lagi nyong sundin yan sapagkat that would really work for you. And that is a good thing kasi malaking mitutulong nito sa lalong lalo na mas papalakasin nito ang iyong faith at magaguide ka nito sa pang araw-araw mong mga gagawin or decisions in life. Oh, okay, magkatapat sila sa hangman. O, tingnan mo. Sagittarius, 7 of Swords. Okay, there's a need for cutting off people. Ikaw na mismo magtatanggal daw. Kailangan mo tanggalin itong mga tao sa buhay mo. Ayun, sila nagkukos itong mga sword. You know? Kaya siguro nagiging stagnant ka din. Medyo nagkakaroon ng konting paglag or parang medyo nababakante or parang walang pag-usad dati. Kasi itong mga pag-entertain mo dito sa mga taong walang naitutulong sa'yo. Ikaw na mismo daw magtanggal nitong mga toxicities sa paligid mo. Ikaw na mismo umiwas, ikaw na mismo ang mag-cut off sa kanila because that is not a good thing. Okay. Sa panahon ngayon, lalong next year, 2024, 9 years, or the year of 9, kasi 2 plus 5 is 9. It's awakening. Kumbaga, matatauhan ang lahat sa mga bagay-bagay. 10th and last card mo, Sagittarius, sa yung timeless reading, Panapos sa Bara is Page of Swords. Makasunod talaga sila. If you really want na talagang sunod-sunod ang pasok ng blessings daw, Sagittarius, if you want to be at the top of the world, you really need to fight for your dreams. Kailangan mong ilaban ito. Kasama na dyan, you need the perfect combination, you need the perfect steps. Kasama na dyan ang paglaban sa mga internal battles mo, especially bago may kinalaman sa mga actually number 1 nakaka-apekto sa atin ay yung mga taong pinapagkasamahan natin sa araw-araw. If they produce good vibes, positive vibes, then embrace them in your circle. Pero kung wala silang naitutulong sa iyo, kung puro problema, sakit sa ulo, bakit mo pa entertain sila? This is the best time, Sagittarius, to cut them off. After all, hindi sila makakatulong sa paglago mo. Okay? Sige. Yan po ang isa napakaganda, napaka-meaningful and soulful na tarot reading natin pinagsamahan. I am praying maraming nasa sign ng Sagittarius sa makapanood dito ngayon. And kapag may kakilala kayo, kaibigan, kamag-anak, kaklase, kaopisina, mahilig rin sa tarot reading o nasa sign ng ng Sagittarius na hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel o hindi pa nakakapanood ating videos, please don't hesitate. Mga mahal kong soulmates na i-recommend ang ating channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala at suporta. Laging panonood ating videos. Hanggang sa susunod ating pagsasama, mag-iingat kayo lagi and God bless us all.